Usap-usapan nga po sa social media ngayon ang pangalan ni Senator Bong Revilla Jr. na posible nga daw napapalit sa pagka-vice presidente kung sakali man na matuloy talaga ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kasi sa isang post na burado na nga po ngayon, Senator Ramon Bong Revilla's name has surfaced as a possible nominee for the position of Vice President in case Vice President Sara Duterte is removed from office through an impeachment trial. Ngunit sinabi nga daw ni Senator Bong Revilla Jr. na kung sakali man daw na-allokin siya na maging vice presidente kung sakali man na ma-impeach si VP Sara Duterte, ay hindi daw niya ito tatanggapin kasi mas gusto nga daw niya na manatili sa kanyang kasalukuyang tungkulin sa Senado at ipagpapatuloy ang paglilingkod sa taong bayan. Sabi naman ni Senate President Chis Escudero na lahat naman daw ng mga senador sa kasalukuyan ay qualified nga daw na maging vice presidente kasi ang age requirement naman daw sa pagka-vice presidente ay 40 years old naman daw pataas at sa kasalukuyan naman daw ay wala naman daw senador na 40 years old below ang edad. Pagdating naman daw sa Kamara ay hindi daw lahat qualified na maging vice presidente kasi nga may mga kongresista nga daw na below 40 years old ang kanilang mga edad. Dagdag pa niya na si Pangulong Bongbong Marcos nga daw ang mag-nominate kung sino ang gusto nito na maging vice presidente at pagbubutuhan na lamang daw ito ng Senado at ng Kamara separately. Ang age requirement ng congressman ay 25 years old, ang age requirement ng senator ay 30 years old, ang age requirement ng presidente at vice-presidente ay 40 years old. So limitado ang pwedeng piliin ng Pangulo na magiging ikalawang Pangulo mula sa Kongreso na ang edad dapat 40 pataas. Wala naman yatang senador na bababa sa 40, so lahat ng senador ay qualified. Pero may mga kongresistang below 40, hindi sila pwedeng i-nominate dahil hindi sila qualified. Yung ibang qualification ng Pangulo at ikalawang Pangulo, taglay na ng mga mambabatas. Natural born citizen, registered voter, resident of the Philippines, and able to read and write. So yung edad lamang ang nawawala. So pipili siya at matapos niyang pumili, i-confirm ito by majority vote ng Kamara at ng Senado voting separately. Pag nangyari yon, siya na yung papalit bilang ikalawang Pangulo at nangyari yan kay then Senator na naging Vice President Teofisto Gingonan. Yun nga po ang naging pahayag ng Senate President Chis Escudero. Ngunit ang tanong ngayon kung matutuloy ba talaga ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, gayong marami rin talaga ang tutol sa impeachment na ito at isa na nga po doon si Pangulong Bongbong Marcos at pinapaboran nga po ng Iglesia ni Cristo ang panawagan nga po ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag na nga daw ituloy ang impeachment laban nga po kay Vice President Sara Duterte at bilang suporta nga po ng Iglesia ni Cristo sa panawagan nga po ni Pangulong Bongbong Marcos ay nagplano nga po sila na magsagawa ng malawakang rally para tutulan nga po ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay dahil marami pa daw dapat pagtuunan ng pansin ang pamahalaan, lalong-lalo na ang problema sa kahirapan nga po ng mga Pilipino at hindi naman daw ito makakatulong sa mga Pilipino para mapaunlad ang kanilang buhay kung ma-impeach nga po si Vice President Sara Duterte. Wala naman daw pinapanigan ng Iglesia ni Cristo, ang gusto lamang talaga nila ay kapayapaan at ayaw nila ng gulo na manggagaling sa kahit sinumang panig, kaya gagawin nila ang malawakang rally nang sa ganun ay hindi matuloy ang pag-impeach nga po kay Vice President Sara Duterte kasi nga marahil alam nila na kapag matuloy talaga ito ay talagang malaking gulo ang mangyayari. Samot-saring komento naman ang komento ng taong bayan tungkol nga po sa balita na ito na maaari nga pong si Senator Bong Revilla ang papalit pagka-vice presidente kung sakali man na matanggal talaga or ma-impeach si VP Sara Duterte. Kung ano-ano nga ba ang mga komento na ito, tara po't ating basahin sa pagpapatuloy ng video na ito. Unahin po natin itong komento mula kay Cesar Crisostomo. Bakit kayo naghanap ng kapalit kay Inday? Sigurado na kayong ayaw niyong ipaglaban ang VP natin. Siya ang binoto na ayaw natin sa hindi binoto at mga abusado, magnanakaw, manggagamit, mamubudol. Bakit? Are we don't have balls to fight for fake witnesses and conspiracy theories? Fake documents of Trianis from AMLAC daw, denied by AMLAC. Mula naman kay Jeneline Desierto, hindi mananalo ang kasamaan kaya hindi ma-impeach ang aming VP na si Inday Sara. Mabait siyang tao, makarma ang gumawa ng paraan para siraan ang VP, pabalik sa kanila ang lahat, hindi natutulog si Lord, Amen, Real Talk Duterte pa rin. Galing naman kay Bonjo Gomez, ang gawin ninyo mga senadores, magkaisa kayo pag ayos na ang impeachment ni VP Sara sa Kongreso, ipapasa na sa Senado, kung nagkakaisa kayo ayaw ninyo sa impeachment, gawin ninyo, i-dead on arrival ang impeachment complaint, tatahimik bigla ang bayan. Ayon naman kay Irene Tingson, idol ko siya noon hanggang ngayon bilang isang sikat na artista pero pag ganyan na wag naman
oy, maawa kayo sa Pilipinas, maghanap na lang kayo ng iba para ang bansa natin ay iusad din, hindi puro hirap na lang. Kasi puno na nga yung bulsa nila, dagdagan pa lalo. Ang mahirap pa na ng samot na og mahirap, just saying. Sabi naman ni Michael, si Kuya Padilla, papayag kaya ang 32 million na alisin nila ang pinili at pinagkatiwalaan ng lubos ng mamamayan? Kita naman sa gawa kaya napakataas ng rating sa alisin nilang mga totoong kawatan sa House of Extraordinary Fund. Mula naman kay JV Garcia, wala naman chance na may mag-alok sa'yo, but if ever mayroon, di ka pa rin bagay doon sa pwesto na yon, and at the same, wala pa rin chance na ma-impeach si Sara Duterte ngayon. Galing naman kay Alista B. Neil, kahit ano pa gawin ninyo, hindi ninyo ma-impeach ang tunay na nagmamalasakit sa kapwa dahil mahal naming lubos, kaming 32 million mahigit, na boto ang tutulong sa kanya para ang bangag ang matanggal dyan sa pwesto. Ayon naman kay Edgar Villanueva, pumili naman sila ng mga leaders na kayang manindigan at ipaglaban ang mga taong bayan kontra sa mga kurakot at hindi kayang ipaglaban ang ating bayan sa mga rebelde, magnanakaw at mga sindikato. Sabi naman ni Cecil Rigodo, manahimik na lang siya para hindi magalit ang taong bayan, antay na lang 2028 para magkaalaman kung gusto ba siya pagbayan. Kasi sa totoo lang binoto ko rin siya kasi kala ko mabuting tao siya para sa bayan, pero nakita ko na niya yung pinakita niyang asal, isa rin ako sa nagsisi. Mula naman kay Carol May, sa Pilipinas ka lang makakita ng nakulong na nakakabalik pa sa Senado, kaya hindi nagbabago ang Pilipinas kasi mas pinipili ng tao na iboto mga yan. Galing naman kay Ana D. Disales, anong gagawin niya? Magpa-cute at sasayaw? Kung wala yan sa linyada ng pagbabago ni Sara, baka natalo yan. Ibig sabihin mag-yes siya for impeach? Ayon naman kay Che Jenem, lagi kang ang absent sa trabaho mo pero laging tanggap nga sahod. Tapos palitan mo ang VPS namin, okay lang kayo? Mahiya naman po kayo, wala sino man ang pwedeng pumalit sa VPS namin kasi 32 million kaming bumoto sa kanya. Samantalang kayo mga congressman at mga senador ay ilan lang yung nakuha yung boto nyo. At nipisan nyo naman yung mga pagmumukha nyo kasi sobrang kapal na po, mas makapal pa sa gulong ng sasakyan. Sabi naman ni Louie Bungkin Kasapaw, botas lang ang Pilipinas kapag binoto ito as Vice President. Kung yung ang Cavite na pinamunuan ng angkanya, walang pagbabago sa Pilipinas pa kaya? Kung sa bagay, kasalanan din naman ng mga maya Pilipinos, sayawan lang ng budots at bigyan ng konting pera, iboboto na. Mula naman kay Cherry Ann Gutierrez Geta, mangarap na lang muna siya, walang utang na loob sa mga Duterte, kundi dahil kay Tatay Digong, di ka makakalabas sa kulungan. Never ever in my list to be voted, wala kang silbi sa bayan, isa ka ring buhaya sa lipunan. Galing naman kay Dino Tan, matuto ka muna magtrabaho Senador Agimat, yung investigasyon mo sa flood control project, ningas kugon lang, pinatulog mo na, asa ka pa maging VP, baka ngayong eleksyon di ka na manalo, aga ng palabas mong ad sa YT matindi. At yun na nga po ang ating update tungkol nga po sa balita na ito na umuugo nga po ang pangalan ni Senador Bong Revilla bilang papalit nga daw na Vice Presidente kung sakali man na matuloy na ma-impeach nga po si Vice President Sara Duterte. Pero yun nga ang katanungan ng lahat, kung matutuloy nga ba talaga ang impeachment laban kay VP Sara.